So guys, trade ka sa trade ko kahapon sa may Nasdaq. And this is how I made $372 in 17 and a half. May 17 minutes and 31 seconds. And trade recap tayo. Titignan natin sa higher time frame is nasa may premium tayo ng dealing range ito. Nasa premium tayo ng range ito. Nag-tap sa may per value gap na to. 4 hour per value gap, and nung Friday pa last week nag-tap. Then nagpakita ng reaction. Then punta tayo sa 1 hour. Ano na to is nag-tap dito. Makikita natin may per value gap na nag-hold sa price. Itong per value gap na to. Paulit-ulit niya hina-hold yung price. Then nung New York is anong ginawa ko kagabi? Nakalimutan ginawa ko kagabi. Nag-retrace tayo dito. Yung daily open is nag-open high. Nag-open high siya. Ito yung daily open natin. Kagabi. Kahapon. Daily open is nag-open high siya. Ito per value. Na-inverse ng per value gap nito. Kaya nag-retrace lang siya dito sa may OTE ng itong na to sa OTE. Ipakita tayo ng reaction. Then around 9 meron tayo ng H1 1R CISD. So alam ko na yung draw ko is yung low na to. Pero nung 9 pa yun, nung 9:30 na-hit na tong low na to. Pero meron pa tong low na to na hindi na naman na-take, pero nag-short pa din ako dahil itong 9 low na to is tinarget ko. Punta tayo sa 15 minute time frame. Yung low na to na-hit na ng 9:30, yung pinaka-draw ko ngayong araw. Pero bakit pa din ako nag-short? Hindi na to. Short ako kasi nag-open yung itong 10 a.m. candle na to, new 4 hour candle. Nag-tap siya per value gap na to. Nag-open high siya. 15 minute per value gap na to. And SMT with ES. Makikita mo hindi tinake na ng ES yung per value gap na to. Hindi tinake ng Nasdaq. So SMT tayo dito. Internal SMT. And sweeping the previous candle high. That aligning T3 fractal model. And align time frame ng 15 minutes is 1 minute, pero sa 3 minute ko tinake para mas high probability. Ay, yung draw ko dito is itong 9 AM low lang na to. Itong internal low na to. Tapos ng SMT, dito na ako. Lahat ng Nasdaq, SPX and US30, lahat nag-expand lower. Hindi ko tinake na. Ito na Nasdaq tinake ko. Nag-expand lower, and mas cleaner tong price action ng Nasdaq. Kasi pagka-open, nag-high talaga siya, nag-build siya ng consecutive up close candle, and then nag-down close siya, and it becomes a order block. Then nag-sell limit lang ako sa may order block na to. Stop ko sa swing high and targeting this low. And pagka-top doon yung puro bearish candle na rin nakita ko. Then nag-break even ako dito sa may first presented per value gap na to. Tingin ko good place to para mag-break even. Ganyan. Tapos na-secure ko na din yung dalawang live account ko to, ay live funded account ko tinake to. Tapos yung isa ko
Yung 5K account ko, ilalak ko na yung payout nito po eh. Isang trading days na lang. Kahit release na lang ako ng ano dyan, 0.5 sa trading day na to. Slack ko na yung payout na to. Matalo yun. Manalo o matalo, lock na yung payout na to. First payout ko to sa trading ko. And yun. Tapos yung isa kong account is up lang. Yung 10K funded account ko is up ng 2.5%. I-wait ko lang ito maka-reach ng kahit 3 to 4% and lalak ko na din payout dito. Ayun guys. Doon ko na secure yung payout ko.